Isang malaking karangalan para sa Davao City. Congratulations kay grade 12 student Roben Musa mula sa Jose T. Quiboloy Senior National High School sa Barangay Tamayong. Isa siya sa mga napiling magrepresenta ng Pilipinas sa Youth Ambassadors East Asia Pacific sa Amerika. Narito ang ulat ni Paul Montibon. Meet Roben Musa, grade 12 student ng Jose T. Quiboloy Senior National High School sa Barangay Tamayong, Davao City. Bukod sa pagiging mahusay na mag-aaral, siya rin ang kasalukuyang Student Council President at nagtapos bilang valedictorian noong grade 10. Bilang isang student leader, nahasa si Roben sa pamumuno at pakikipag-ugnayan sa kapwa, dahilan upang mapabilang siya sa 18 estudyante mula Mindanao na napili para sa Youth Ambassadors East Asia Pacific Program 2025 sa Amerika. Sa panayam ng SMNI News, ibinahagi niya ang kanyang kasiyahan at itinuring ang tagumpay na ito bilang karangalan para sa kanya at sa Jose T. Quiboloy Senior National High School. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Roben Musa, a proud Moro youth leader in Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City. I am also a student of Jose T. Quiboloy Senior National High School, and I am one of the finalists, the 18 finalists to represent the Philippines in the upcoming Youth Ambassadors East Asia Pacific program. The Youth Ambassadors East Asia Pacific, or the YAEP, is an opportunity to all the youth leaders all around the East Asia Pacific, including the Philippines. It is an opportunity for a youth leader just like me to represent our country and also to meet other exchange students and also to exchange cultural knowledge, no? And being able to manage to be one of the finalists to represent the Philippines is that I am very excited to share the beauty, to share the traditions, to share the cultures of the Philippines, and also to my tribe, which is the Tausug tribe. Hindi na bago para kay Roben ang pagtulong sa komunidad, partikular na sa mga kapwa niya kabataang Muslim sa kanilang paaralan. Sa Jose T. Quiboloy Senior National High School, pinangunahan niya ang isang proyekto na naglalayong igalang at protektahan ang pananampalatayang Muslim. Bilang bahagi nito, siya ang nanguna sa pagtatatag ng isang lugar sa loob ng eskwelahan kung saan malaya silang makapagdasal kay Allah. Sobrang diverse ng Barangay Tamayong. Sobrang dami ng mga Muslim communities doon sa Barangay Tamayong. So, when I found out na madami palang mga Muslim students, no, sa school natin, which is yung Jose T. Quiboloy Senior National High School, I've wondered if nadidinig ba din yung mga voices nila. So, nung na-found out ko po yun, sir, I immediately created a program, no, which is the Project Jumu'ah. So basically, this program, sir, was to give Muslim students a space or a prayer room na para gawa sila ng sala nila doon sa school namin para hindi na sila lumabas ng school. At bilang isang Moro youth leader mula sa Tausug community ng Barangay Tamayong, dadalhin niya ang bandila ng kanilang tradisyon, kultura at ang mga katangian ng kabataang Pilipino. Kabataang may pagmamalaki sa anumang panig ng mundo. Yung maipapakita ko as a representative ng Pilipinas sa Youth Ambassadors East Asia Pacific is kung gaano ka-hospitable, kung gaano ka-humble ng mga Filipinos and also the Tausug tribes. No? Yung Tausug tribe is actually, it has a lot of traditions, it has a lot of cultures na I want to share, no, to the other representative of other countries. So, by that, sir, I am very excited to share it to them. Ang pagkakataong anya ito ay hindi lamang tungkol sa pagrepresenta ng Pilipinas sa ibang bansa, kundi pati na rin sa pagpapalitan ng mga ideya at karanasan sa mga kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At gaya ng ibang JT Kenyans, inaasahang maipamamalas ni Roben ang mga Pilipino ay may kakayanang magtagumpay sa iba't ibang larangan at makapagbigay ng karangalan sa bansa at sa kanyang komunidad.
First and foremost, I would like to thank to our Almighty, for giving me wisdom, na ipagpatuloy ko yung journey ko as a young leader. And also to our school, Jose T. Kibuloy Senior National High School, I would like to thank to all the support that I received since the very beginning of my journey, from endorsements, from advice to supports, Sobrang grateful po ako sa lahat ng support na nanggagaling po sa school. And also to my family, to my friends, I am very thankful to them for being my rock, for being one of my mentors. Mananatili si Roben sa Amerika sa loob ng 1 buwan, kasamang iba pang kabataan mula East Asia Pacific para sa palitan ng ideya, tradisyon at kultura. Pagbalik nila sa bansa, inaasahang makakabuo sila ng mga proyektong nakabatay sa Sustainable Development Goals na tutugot sa mga suliranin ng kanilang mga komunidad. Ang Jose T. Kibuloy Senior National High School ay ipinangalan kay Jose T. Kibuloy Sr., ama ni Pastor Apollo C. Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, bilang pagkilala sa donasyong lupang pinagpatayo ng paaralan sa Barangay Tamayong. Si Jose T. Kibuloy Sr., na dating guro at manunulat, ay nagsilbing inspirasyon sa advokasya ng kanyang anak na si Pastor Apollo na suportahan ang pampublikong edukasyon at kabutihan ng komunidad. Sa tulong ni Pastor Apollo, nakilala sa pagpapahalaga ng kinabukasan ng kabataan, nakapagbigay ang paaralan ng dekalidad na edukasyon at hinubog ang pamumuno ng mga kabataan. Hindi lamang sa lokal na komunidad, kundi pati na rin sa bansa at sa labas nito. Makailang beses na rin kinilala ang Jose T. Kibuloy Senior National High School sa kahusayan nito sa dekalidad na edukasyon, pamumuno sa paaralan at pagpapahalaga sa kapakanan ng mga kabataan at mag-aaral. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.